Kini nga istorya nagasugid ang Ginoo nga siya mao ang tinapay, ang pan sa kinabuhi o sa bisan kinsa nga mudawat kaniya dili nagayod gutomon. Now he is not a bread that satisfies the flesh. Dili kini literal nga pagsabot nga paan nga makahatag og katagbawan sa atong unod, but he is a bread that satisfy your souls and will benefit unto our eternal life. Mao ni gingon ganina sa atong gibasa na makabaton siya og kinabuhi walay katapusan kung mutuo siya sa anak ug budawat niini. Now, adunay duha ka mga pangutana nga very vital and crucial karon ng mga panahon na. Staying, remaining, and living can bring a huge impact. Sa daw, ang pagpabilin o ang pagbiya, pwede siyang makadala o dako nga impact. Now, staying, remaining is very crucial these days while living is just so normal or vice versa. Now, ang atong mensahe, ning takdaa sa kagabhion, magahisgot kita, ning ginatawag, will you stay, remain, will you live? Now, there are two realizations about niining ato ang topic. Now, there is a positive and negative points in staying, remaining, and living. The positive points of staying, remaining is we stay, remain faithful in serving, believing on God in these last days or evil days. Mo ni siya ang positibo nga punto kung kita magpabilin. Diha magpabilin sa atong pagtuo, magpabilin kita nga matinud-anon diha sa pag-alagad sa Ginoo o pagtuo sa Ginoo ining katapusang mga adlaw o niining daotang adlaw. Now we stay remain trusting God in difficult times. Mao ni siya ang mga positibo nga pwede natong makuha niining ginatawag nato nga magpabilin ba ka or mubiya ka. Na kung magpabilin kita diha sa pagtuo sa Ginoo ug magpabilin kita nga matinud-anon diha sa Ginoo. Ingon diri we stay remain on fire in these last days. Na kung faithful kita sa Ginoo, matinud-anon kita sa Ginoo, magpabilin usab kita nga magakalayo niining katapusang mga adlaw. Ha? Ang Bible klaro kay nag-ingon sa tua, and even adunay mga kanta nga na-compose nga niingon dito nga ang mahiuna o ang nauna maulahi o ang naulahi mahiuna. Pasabot katong mga karaan ng nangalagad sa Ginoo, dugay na nangalagad sa Ginoo, may posibilidad na maulahi hinuon sila o katong mga bag-o lang nangalagad sa Ginoo, mahiuna sila. Inigbalik unya sa Ginoo. No, tinuod ni siya tungod kay may posibilidad man God na katong mga nahiuna kapuyon labi na kun wala gyud tinuod nga pagtuo sa Ginoo, kapuyon og di na gyud padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Og dagan na mga tendency nga sila makapoy, labi na kung tayugon sila mapagsulay, o labi na kung hagiton sila ni Satanas, pinagi sa paghimo kanila nga masinupakon sa Ginoo. So mao na nga, instead na dugay nang nangalagad sa Ginoo, dapat magakalayoon ta sa pag-alagad, pero nagabugnaw hinuon diha sa pag-alagad. Mao ni nga, importante ka nato nga kita magpabilin nga matinud-anon sa Ginoo. Ha? Labi na karon na mga naginapos na mga kapanahunan. We stay remain on fire these last days and we stay remain trusting God in difficult times. Kung pabilin ka nga faithful sa Ginoo, sa may tabo nimo, makapabilin pud ka nga masaligon sa Ginoo niining mga lisod na mga kapanahunan. Labi na kung naay mga pagsulay, kung naay mga puno sa kinabuhi. We still remain hungry for more of God, which will result to make God our priority and to desire Him the most. Mao ni ang ato ang positive na ma-feel sa atong kaugalingon kung magpabilin tang matinud-anon sa ato ang Ginoo. When we stay remain faithful sa ato ang Ginoo is kanunay kitang uhawon sa Ginoo o sa pulong sa Ginoo nga diin mo resulta kini sa paghatag kanato o paghatag nato og priority sa Ginoo diri sa ato ang kinabuhi ug mangandoy pagyud ta kaniya. We stay remain fruitful for excellent service to God. Kung magpabilin ta, kita magpabilin usab nga mabungahon, fruitful o mahimong excellent ang ato ang pag-alagad sa Ginoo. Kung mingon tag excellent kanang kugihan ta o maayo ang ato ang way sa pagpangalagad sa Ginoo. Di bitaw sa mga kumpanya kung excellent ka, na sila yung mga tinatawag nato na mga award na ginahatag, tagakag kining certificate, tagaan ka o kining bonus,
Tagaan ka o gusto pa gyud mga incentives, tagaan ka o trophy siguro ang uban labi na kay excellent ka sa trabaho. Kanang gitawag dato nga sayo ka, unya kugihan ka, unya matinud-anon ka, masaligan ka, una nga naa kay excellent award. The same po na diha sa Ginoo nga gusto sa Ginoo nga kita mahimong excellent sa atong pag-alagad sa Ginoo. Natagaan gid nato siya og panahon sa atong kinabuhi. Magpatilud-anon diha sa iyaha aron kita mahimong mabungahon. Na ang pagpabilin usab ug ang pagbiya aduna usab kini negatibo nga impact sa ato ang kinabuhi. The negative points of staying remaining, our Christian life stays remain on this level only. Now, kini siya mao ni sa ang negatibo kana bitang wala na ka mangandoy, wala na kay desire pagyud na mas mo lawom pa ang imuhang espirituhanong bahin sa imong kinabuhi, na mo lalom pa ang imong knowledge bahin sa Ginoo. Kana bitang kontento na ka sa imuhang pagkakristohanon na na-use na ka ba na mga panahon na musimba ka, na panahon pud musimba, inana lang bitang life nimo. Wala na ka nangandoy nga unta mahimo pagit kong suod sa Ginoo, unta mahimo akong matinud-anon sa Ginoo, unta kanang magpabilin ko nga faithful diha sa Ginoo, unta magamit ko sa Ginoo, gamiton ko sa Ginoo. Pag wala na kaana nga tinguha diha sa imong kasing-kasing, mo ni may tabo kanimo, we stay remain on our comfort zone, which will result to laziness and lukewarmness. Kung moingon ta comfort zone, kanang dili na bitaw ka kanang comfortable na ka sa imuhang sitwasyon. Kanang tawag nato for example, okay na sa imuha nga maglingkod, basta kay di lang kahilabtan. Bahalag sige kung simba, basta di lang ko hilabtan. So, negatibo lang gyapon na siya because ang Ginoo gusto niya nga motubo ta o gamiton ta niya. Dili sa gusto nga magstay lang ka sa imuhang nahimutangan. Kana bitaw kung magtanom ta og prutas. Pagtanom pa lang nato sa prutas nga gitanom nato, nagunahuna na ta nga makaharvest gyud ko ani pohon. Kaya ang imong pagtuo mudako na siya, mutubo, mag-produce. Dili ka kapuyo. Tawa lang ka. Now, kung ang kahoy nga atong gitanom, o prutas, ato ginang lauman, ang maka-harvest ta na po na mamunga siya. So aron siya mamunga, kinahanglan siyang mutubo, mudako. So the same po na sa ato ang Christianity. Kung ang prutas nga imong gitanom, nga wa mutubo, unsa may imong buhaton? Lagot siguro ka, matay dugay naman ni murag napulo na katuig pero murag pamangyapon mo dako, gamay mangyapon. So siguro may ka ako na putlon, ilisan na siguro ako niglaing kahoy, laing prutas. So ingon pud ta ni ana, dili gusto ang Ginoo nga dili ta mamunga. Tanawa tong kahoy nga igira. Tong nagbaktas bitaw si Jesus Christ, tugito siya mga disciple. And that time, grabe, gutom gyud sila maayo. And then tungod silang kagutom, nakaaging sila og kahoy nga igira. And si Jesus Christ, may hangad siya sa kahoy. Kaya nagtuo siya nga, naibunga ang kahoy, kaya dako ko tambok. So paghangad niya, may bunga, iyang gitunglo ang kahoy og namatay. Kay gusto niya, nga ang kahoy nga dako, naibunga. So muna, nga kita po na mga Kristohanon, kinahanglan po tang mamunga. Ato bitang illustration na gigamit, parable ni Jesus na gigamit atong kahoy. Na ingon niya, nga ang mag-uuma, kinahanglan puningon niya ang kahoy o katong sanga nga di mamunga o iyang bukusan o gisuglon sa kalayon. So dili man ta gusto ana nga ma-pruning ta. So kinahanglan mamunga ta. So sa resulta kung mag-stay ta sa atong comfort sa ato magpabilin ta, ingon pa diri ang ato ang sa ato ang comfort zone, ingon pa mo resulta kini sa pagka tamad. Tama ba po tamad no lazy? Tamad takulan. And then lukewarmness. Kanang ingon ta nga bugnaw init, wala ginana ba? Ingon pud ang Bible, mas maayo pa nga init ka na lang, ug mas maayo pa nga bugnaw ka na lang. Kay kung init o bugnaw ka, isuka daw ka. So wala nga dili gid pwede nga magstay ta sa center. Kana bitong sakyanan. Di ba? Mag-neutral, di ba? Walay movement. Kung mo-drive ka og sakyanan, may kang dili ko gusto nga kuan. Gusto na ko magstay lang ko. So in-neutral nimo, pero walay movement. Kung gusto ka makaabot sa imong adtuan, kinahanglan nimong ikambya. Kinahanglan kang muhawa sa neutral nga gear sa imong sakyanan. The same pud na sa ato. Kung magstay ta sa neutral, di kita ka abot sa atong atuan. Labi na kung gusto nimo mag-serve sa Ginoo, di jud ka serve sa Ginoo kay comfortable man ka sa imong sitwasyon. Ug mo ni akong gi-share sa inyo ni Agi na usa nga katong napa ko sa usa ni sa ko ang gibati. Tungod kay kanang na-feel na nako ang ako ang comfort zone. Ako ang comfort zone sa labi na imong mga friends nimo, mga kauban sa church, murag di ka kabiyaon ba? Na murag maglaay man, murag
Ako ra may mubiya nya. Mingaw man akong atuan siguro. Nya ako ang mga friends na man diri. So, murag nawili ko sa ako ang comfort zone. Kay komportable magud ko. So, doon ay negatibo na siya. Tungod kay imbis magamit ka sa Ginoo, dili ka magamit tungod kay nawili ka, kay comfortable ka sa imong sitwasyon. We still remain worldly that causes us to be so far on God. Now, mao pud isa ang negatibo. If you are not kanabitang wala jud kay tinud-anay nga pagtuo sa Ginoo bitaw, ang imong life bitaw kay some part sa imong pagkinabuhi is napa sa kalibutan, pero nagapangalagad ka sa Ginoo. And kung comfortable na ka ana, magstay ka nga worldly. And actually, you are really worldly person. Dili ka Kristohanon. Tungod kay ang Kristohanon, dili man siya makahimo na mag-apil-apil sa kalibutan. Mo ingon bitaw ni Paul na ang sundalo dili mag-apil-apil sa trabaho nga way labot sa iyang pagkasundalo. Oh. O ang baksidor, dili siya magsumbag nga daw nagsumbag lang og hangin. Nga wala siya ay paingnan, wala siya ay goal. So mo na kita na mga Kristohanon, kung magpabilin ta nga worldly, kung ato ang life nato, lifestyle nato kay some of this or most of this is napa sa kalibutan, mao ni ang hinungdan na mahilayo ta sa Ginoo. Tanaw, mag-isip ka og mga tao nga nag-aapil pa sa kalihukan sa kalibutan, kanang mga bisyo, mga, di ba? Wala na nakapadayog alagad karon. Wala na nakapadayon og simba. Tungod kay mao ni ang realidad na kung mag-apil-apil ka sa kalihukan sa kalibutan, ganuyon ka hantod na malayo na ka sa Ginoo. Nya mga maulaw na pud ka nga mo balik og simba. Mao man ay gamiton dayon ni Satanas. Adi maulaw na mo balik na simba. Kay dugay na makuha ka simba, di ba? Dugay na ba nga wa sila kita nako. Mao na nga di na sila mo na ang inong dali na ka mo simba. So layo na ka sa Ginoo. Another one, the positive points of living. Kini pagbiya na pod. Unsa ang positibo sa pagbiya? We are ready to live anything and everything for God and for His kingdom glory. So kinining imo bitong sobrang pagtuo sa Ginoo nga niabot na sa punto nga gitugyan na lang nimo sa Ginoo ang tanan. Kanang wala na kay giuna-huna ba nga ikaw ni bahala Lord kung sa may may tapos ako kana bitang buhi ko o patay imo ra gid Ginoo ang tanan. Sa imo ra gid ko mosalig. Kana mao na siya ang nindot o positive nga bahin punto sa pagbiya. Biya nimo tanan, itugyan, biyaan nimo ang tanan diya sa Ginoo. And then we leave the world that will hinder us to be more on fire for God. Gamay rang Kristohanon ang kaya ni ini. Nga hingpit niyang talikdan ang kalibutan, nga diin maoy nakababag aron siya mahimong magakalayo pag diya sa Ginoo. So kung gusto ka nga mas magakayo pa ka diya sa Ginoo, biyahe ang tanan na kalibutanon nimong kalihukan nga maoy babag anong dili ka magakalayo. So, biyaan nimo ang tanan. We leave everything to obey God regardless of what will be the cost. Murabag si Kuan, kinsa pa ni? Murabag kining mga apostolis ni Jesus Christ. Nga human mamatay si Jesus Christ, nagpadayon sila sa ministry, nagpadayon sila sa pag-obey sa Ginoo bisan kun ang cost sa mao nga pag-obey sa Ginoo isang ilang kamatayon. Tama ba? Nga si Peter gilansang sa cross nga pabaliktad, si John giprito sa usa ka dako nga mantika nga buhing dako, may nang gani kay wa namatay. Kay kung namatay ito, murag piniritong isda. Nya ang uban gipuspusan og maso, ang uban gibangkaw, ang uban giputlan sa ulo nila. Moto ang cause sa pag-serve nila sa Ginoo, sa pag-obey nila sa Ginoo. And bisan karon, kung mamastor ka, bas ang imong unahon labi na kung gusto gid nimo mag-serve sa Ginoo. Whatever the cost, ingon nga ang pagpamastor kay kanang basin makapas mo sa kuaw sa akong pamilya, then pasagdi lamang itugyan lang sa Ginoo ang tanan. Kay whatever the cost man, kung ang pagpamastor kay makapas mo sa imo, then be it. Ang Ginoo man imong gialagaran. Murag inana ba? Kung ang pag-alagad sa Ginoo kung ang pagtuman sa sugo sa Ginoo sa imuha kay makapasuko sa imong ginikanan, makapalagot sila sa imuha, is be it. Tungod kay mas gipili nimo nga mag-alagad sa Ginoo. Kung ang pag-alagad sa Ginoo kay mahimong or ang pag-obey sa Ginoo kay mahimong hinungdan nga tamayon ka sa imong mga higala kanya dito, kayagaan ka, bugal-bugalan ka, then be it tungod kay nag-obey ka sa Ginoo. Whatever the cost, bisan pag mo resulta sa kamatayon, okay lang basta kay nag-alagad ka sa Ginoo, nagtuman ka sa sugo sa Ginoo. Then leaving the old things for us to embrace the new things of God. Leaving the old things. Biyaan nimo ang imong old life nimo, ang mga old nimong mga binuhatan ug atubangon nimo, ang bag-ong mga butang sa Ginoo naghihimo diya kanimo. The negative points of living. We leave God when life doesn't go the way we want it. Usa daw, ang negatibo usab sa pagbiya, mubiya ta sa Ginoo daw kon dili daw maayo atong nasinati. Dili uyon sa ato ang kagustuhan. Labi na kon
Nagtuo ka nga ang pag-alagad sa Ginoo kay makapaayahay nimo. Pero nahimo di ay nga daghang mga pagsulay, then mitalikod ka sa iya kay. Abi man ako Lord og makayahay ko pero unsa baling daghang man og pagsulay, then mitalikod ka. And then another one, we leave God because we are ashamed of Him. Nibiya ka sa Ginoo kay naulaw ka sa iya. Ha? Or gikaulaw nimo siya. And then when God teaches us something and we don't understand it, we just choose to leave God. Tudluan daw ta sa Ginoo, pero wala ka nakasabot, then ipili nimo nga mubiya sa iya. And then last one is we leave God because we look on the world as temporary satisfaction upon us. Sabi na karon mga panahon na, grabe ang gitanyag sa kalibutan sa tuwa. And hindi na mga ginatanyag sa kalibutan sa tuwa sa mga Kristohanon, dako kayo og tendency na makabiya ta sa Ginoo. No, grabe ang gitanyag sa kalibutan. Kahayahay, kalipay, katagbawan, gina-offer na sa kalibutan sa tuwa. And kung dili ta magbantay, posible gyud na mubiya ta sa pag-alagad sa Ginoo. No? Kay labi na kun kanabitang wala pa ka nalutas sa kalibutan, na kanang nangandoy pa ka sa kalipay sa kalibutan. Dali ra jud ka madala. Ha? Labi napa kay mga barkada na wa gid makasabot sa imong experience, sa imong decision dito sa kinabuhi ang mga mawang pag-alagad. Bisan og kabalo silang Kristohanon na ka, tagayan lang gyapon ka. Ngana ba? Bisan kabalo na silang Kristohanon ka, magsulti lang gyapon mga kabuang. Ano ba? So, may mga tendency gyud na madala ka kay labi na kun wala pagid kahingpit na luta sa kalibutan. Ganahan pa kag mga lingaw-lingaw, lipay-lipay diha sa gawas. So, mao na nga bantayan gyud nato ni siya. Ha? So, mao ni ato mensahe karon nga gabi nga nagisgot may tungod sa will you stay, remain, or will you leave? Now, ang conclusion nato, for God there are ways and things that we should stay. And there are ways and things that we should live for Him. Katong ato ang positive o negative. And His name's sake, it is up to us if we will choose the positive points or the negative points of the two realization nga buot i-sugid sa Ginoo gyud kanato karon nakagabihan. So,